Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una, sa ating mga balita. Nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema ngayong araw ang tatlong cause-oriented groups upang questionin ang 2025 national budget. Nais nilang ipawalang bisa ang General Appropriations Act ng 2025 dahil anila ito ay lumabag sa konstitusyon. Ito ang balita ni Jed Neresina. Lumalaki ang ating pagkakautang pero tila hindi yata tama yung ating prioritisasyon ng paggugol doon sa mga inuutang natin na budget na yan. Labag sa konstitusyon, ito ang mariing iginiit ng mga grupong naghain ng petisyon upang ipawalang bisa ang General Appropriations Act of 2025 sa Korte Suprema ngayong araw. Ito ay pinagsama-samang pagkukwestiyon ng Teachers Dignity Coalition, Freedom from Debt Coalition at Philippine Alliance of Human Rights Advocates sa 2025 national budget. Anila nilalabag nito ang konstitusyon sa pagbibigay ng mas mataas na pondo sa infrastruktura kaysa sa edukasyon. Hindi ito maayos, no? At kakikitaan natin ng mga ilang mga paglabag, in particular paglabag doon sa mandato ng saligang batas na dapat yung edukasyon ang may pinakamalaking gugulin, may pinakamalaking budget allocation. Pero hindi po ganoon ang nangyari, no? Ang pinakamalaking alokasyon ng budget ay ibinigay sa DPWH, no? Kasama nito ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO laban sa Republic Act No. 12116 o GAA 2025 dahil nilabag nito ang Section 5, Paragraph 5, Article 14 ng 1987 Constitution na nag-uutos na bigyang prioridad ang edukasyon sa pambansang budget. Traditionally and historically, ang DepEd alone, no, hindi pa kasama yung TESDA, hindi kasama yung CHED at SUCs, no. Traditionally, ito po, no, ay yung pinakamataas na budget na ahensya. Pero ngayon, pag sama-samahin lahat ng education agencies, no, DepEd, TESDA, SUCs at CHED, kulang pa rin, mas mataas pa rin po yung DPWH. Binatikos din ng mga petitioner ang umano'y reclassification ng pondo upang palabasing may pinakamalaking alokasyon ng edukasyon. Kabilang dito ang pagsasama ng budget ng mga institusyong hindi tradisyonal na pang-edukasyon tulad ng Philippine Military Academy, Philippine National Police Academy at iba pang ahensya sa ilalim ng Department of National Defense, Philippine National Police, Department of the Interior and Local Government at Department of Science and Technology. Anila dahil dito lumitaw na may 50 bilyong piso lamang ang budget ng edukasyon kumpara sa DPWH. Samantala, pinaliwanag ni Attorney Pedrosa na kung mapawalang bisa ang GAA 2025, hindi maaapektuhan ang operasyon ng ibang tanggapan ng pamahalaan. May kapangyarihan po na mag-reenact yung budget. Ibig sabihin, yung budget noong nakaraang taon ang magiging batayan para ipatupad para sa pangangailangan ng ating operations, ng government operations sa ngayon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling iginiit ng Malacanang na hindi pipigilan ang mga miyembro ng gabinete na dumalos sa mga pagdinig ng Senado. Partikular na sa isasagawang pangalawang hearing hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, handang tumugon sa mga tanungan ang mga opisyal sa Executive Department kaugnay sa nasabing issue. Katulad ng po sinabi natin noong mga nakaraang araw, hindi naman po pipigilan ng Pangulo ang mga cabinet members or secretaries kung sila naman po ay ipapatawag. At dapat nga naman tugunan kung ano mo ang mga katanungan na ibibigay sa kanila, provided po na ito ay hindi naman mag-violate na executive privilege. Yun naman po.
Inihayag ng isang House prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na hindi kailangang humarap sa paglilitis sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Samantala may apelyidong gaya ng Pampano, Bacon at Kasim ang ilan sa mga nadiskubring recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Rosa Licos. We have testimonial, we have documentary evidence, and it's the mere fact of saying those things that the Vice President is charged under Article 1. So hindi po natin kailangan na mag-witness ang Presidente, ang First Lady, ang House Speaker para mapatunayan na nagkasala ang Vice President under Article 1. Nakapaloob sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang pagsira sa tiwala ng publiko, matinding paglabag sa konstitusyon at pagcommit ng high crimes dahil sa umano'y pagkontrata ng assassin at planong pagpapatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Si House Assistant Majority Leader San Juan Lone District Representative Bel Zamora kasama si House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang tututok sa Article 1 ng impeachment complaint. Ayon sa San Juan City Congresswoman, hindi na kailangang humarap ni na PBBM, First Lady at Speaker sa gagawing paglilitis sa Vice Presidente. At kahit si VP Duterte, hindi rin kailangang humarap dahil mayroon na silang sapat na ebidensya kaugnay nito. We have testimonial evidence, we have documentary evidence, so sapat na po. Tinutukoy ng kongresista ang mga binitiwang pahayag ni VP Duterte sa isang press conference noong nakalipas na taon. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang paghahanda at pagpupulong ng House Prosecution Panel na hinati na sa mas maliliit na grupo kada article of impeachment. Nakapagsagawa na rin anya ito ng mock trial o pagsasanay para sa nakaambang paglilitis. Samantala may mga apelyidong gaya ng Pampano, Kasim at Bacon sa mga nadiskubring recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Inihayag ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang mga pangalang tinawag nitong Team Grocery. Kabilang umano sa recipients ang mga may pangalang Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Patty Ting, Ralph Josh Bacon, Sala Kasim. Ang mga pangalang ito umano ang nakita sa mga dokumentong isinumite ng Office of the Vice President sa Commission on Audit o COA, giit ng House Prosecution. Mas titibay ang ebidensya laban sa Vice Presidente kaugnay ng alegasyong maling paggamit at paglustay sa confidential funds nito. Mapapalakas ang ebidensya, gaganda ang pag-present ng prosecution pagdating po ng impeachment trial. Ipinauubaya naman ng palasyo sa Kongreso ang ebidensyang nakalap kaugnay ng paggastos ng confidential funds ni Vice President Duterte. Hindi lang po siguro ang palasyo ang medyo nagtataka. Siguro lahat po ang taong bayan mismo ay nagtataka kung bakit ganito ang mga resibo na naibigay ng OVP. At ito po mga ebidensya na po yan na ilalaan na lamang po natin at ipapaubaya natin sa House of Representatives at sa Senado kung ito gagamitin man sa impeachment trial. Una nang sinabi ni VP Duterte na hindi ito makapagkomento kaugnay ng mga kahina-hinalang pangalan dahil hindi nito alam kung paano humawak ng ebidensya laban sa kanya ang Kongreso. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pag-aaralan ng Malacanang ang bagong survey result ng Social Weather Station o SWS kung saan tumaas ang involuntary hunger noong Marso sa 27.2% kumpara noong Pebrero na may 21.2%. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maraming programa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD upang labanan ang gutom.
tulad na lamang ng pagbibigay ng buwanang 3,000 pesos bilang food aid sa 300,000 food poor households. So aaralin po natin kung saan nanggagaling itong mga sinasabi na nagugutom pa ang ibang mga kababayan natin. At para malaman natin kung saang lugar ito at kung meron man pagkukulang, ay maibsan po natin ang ganitong klaseng mga sitwasyon po. Hirap pa rin sa ipinapataw na maximum suggested retail price sa karneng baboy ang mga pork retailer. Sa kabila nito, mas istrikto pang ipatutupad ng Department of Agriculture ang MSRP sa naturang agricultural commodity upang tuluyan pang mapababa ang presyo nito sa merkado. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Di ba sana kung mura-mura lang lugi namin. Kung malugi kami, 4,000, 5,000. Sa namin kukunin yung perya, inungutang na namin lahat yun. Yung 40 po, yun lugi sa isang buwan? Sa isang araw lang yun. Malaking lugi. Ganito inilarawan ni Elizabeth Espino ang nalulugi sa kanyang paninda simula nang ipatupad ang maximum suggested retail price sa karneng baboy. Ngunit sa kabila nito, patuloy silang sumusunod sa 350 pesos per kilo na ipinataw na MSRP sa kasim at pige, pati ang 380 pesos per kilo na bentahan sa liempo. Ngunit panawagan ni Aling Elizabeth, mas bigyang pansin ng Department of Agriculture o DA ang mga supplier at dealer na mataas pa ring magpresyo ng karneng baboy na ipinapasa sa retailers. Kami ang pinupukpok, hindi yung dapat ang pupukpok nila sa taas. Yung supplier at saka dealer. Ganun din ang pahangon nila. Hindi pa rin mababa yung pahangon nila sa amin. Bunsod nito, layo ng Department of Agriculture na magsagawa ng mas istriktong implementasyon pagdating sa MSRP sa karneng baboy. Ito'y upang masiguro na sumusunod ang mga pork stakeholder sa mga itinakdang presyo. Aminado naman ang kagawaran na hindi mabilis ang implementasyon ng naturang programa. Base na rin sa kanilang ulat na nasa 30% pa lamang ang fully compliant dito. But definitely, ipapababa natin yan at kung kailangan namin gumawa ng double time at ikot at stricter enforcement sa mga food safety ng mga biyahero, ng mga farm, gagawin namin yan para masunod ang usapan. Kasabay na rin ito ng muling pakikipag-usap ng kagawaran sa iba't ibang pork stakeholder sa bansa upang malaman ang panig ng mga ito at muling mailahad ang mga hakbang na gagawin ng DA upang matupad ang napag-usapang MSRP. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sa farm gate price na 230 pesos per kilo, kikita pa dapat ang mga pork stakeholder na magpapatong ng presyo dito. They have no reason not to follow ang usapan at that is already bordering on profiteering. Ina-identify lang natin ngayon which farm ba, biyahero ba, o retailer nagpo-profiteer. Sa ngayon, wala kami nakikita sa retail. Baka sa biyahero o sa farm. Babala rin ang kalihim kung patuloy na hindi susunod sa ipinatutupad na MSRP ay mapipilitan siyang babaan pa ang napag-usapang presyo o kung kinakailangan ay magsasampa ng kaso ang ahensya laban sa mga matitigas ang ulo. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinatutupad na simula ngayong araw ang mas pinababa pang maximum suggested retail price sa mga imported na bigas. Bunsod nito, hindi dapat lalagpas sa halagang 45 pesos per kilo ang mga ibinebentang imported rice sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nais nilang mas mapababa ito sa 42 pesos per kilo. But with what's happening sa palay na prices natin sa harvest season na bumababa, dahil natatakot siguro bumili ang trader ng mataas o mas tamang presyo dahil baka iniisip nila na ibababa ko pa yung presyo. So ngayon, I think it is prudent na we will stop at MSRP 45 for the next 2 months hanggang matapos ng harvest season.
Hindi kumbinsido ang Philippine National Police na self-defense ang ginawa ng suspect sa road rage sa Antipolo City kahapon. Plano namang patawan ng lifetime ban ng Philippine National Police ang lahat ng mahuhuling lalabag sa election gun ban. Ito ang balita ni Lea Ilagan. That's our rules. Tinitingnan ko po dun sa implementing rules and regulations po dun sa ating batas kung pwede natin ikaroon ng lifetime ban ang mga tao mag-violate po ng common gun ban. Yun po yung gusto natin. Tatanggalan ng pribilehiyo na magmay-ari ng baril ang sinumang gun owner na mahuhuling lumalabag sa election gun ban. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, dapat responsable ang mga gun owner dahil hindi isang karapatan ang pagmamay-ari ng baril sa bansa. Dapat hindi nangyayari ito sa ganitong Dapat walang baril ngayon. Kaya nga kami nagulat, of course, ito po yung nangyari sa atin. Sinabi din ni Police Regional Office 4A Director, Police Brigadier General Kenneth Lucas, walang nakikitang self-defense ang pulisya sa ginawang pamamaril ng road rage suspect. Hindi natin po pwedeng sabihin na hindi niya pwedeng gamitin yun na depensa. May right siya para idepensa yung sarili niya, no? Siya na mismo ang magdidepensa, meron naman siyang abogado. No? It's not for us to teach yung suspect para sabihin kung anong idedepensa niya. Gamit yung gamit yung suspect natin. And hindi lang iisang beses nagpaputok yung suspect natin, no? Several times nagpaputok yung suspect natin. Kaugnay nito, reklamong 4 counts of frustrated murder at paglabag sa election gun ban ang kakaharapin ng suspect dahil wala din daw authorization mula sa COMELEC ang pagdadala nito ng armas. Pina-verify natin initially, wala namang exemption na naibigay sa COMELEC. So kung ano yung binabanggit niyang tao na meron daw siyang dokumento, baka permit to carry o kaya license, but definitely wala pong lisensya yon. Frustrated murder yung initially na ikakaso natin. Sir, bakit frustrated murder? Initially, parang frustrated homicide dapat. Pakipaliwanag lang. Well, una, no, makita nyo naman yung mga biktima, wala naman silang hawak na patalim, no? And other weapon. And yung nakita nyo yung isa is 2 beses niyang binaril yung isa. Kaya frustrated murder yung ikakaso natin. And kakasuhan din natin siya ng violation of Omnibus Election Code. Kahit yung baril niya is wala namang exemption galing sa COMELEC. Kwento ng Antipolo Police, bago ang pamamaril, nagkagit-gitan sa kalsada ang SUV at ang motorcycle rider na nauwi sa suntukan ng suspect at mga biktima. Ang nangyari po kasi dito before the incident kasi yung suspect po natin ay galing po sa isang private resort kasama ang kanyang pamilya, kaya yun yung laman ng sasakyan. Yung grupo naman ng motorsiklo ay galing naman somewhere in Tanay, nag-visit man sa tourist spot doon. Nung lumabas ito sa may bandang Buso-Buso, naggirian sila. So may pagkamabilis din talaga itong suspect po natin at hinabol po yun nung mag-ama, actually grupo sila. Nung corner nila doon, supposed to be verbal confrontation lang, pero nauwi ito sa suntukan, naging pisikalan at yun nga, nung pakiramdam niya, lugi na siya sa suntukan, so bumunot na siya ng kanyang firearms. Humingi naman ng tawad ang suspect sa kanyang nagawa. Humingi po ako ng tawad sa nagawa ko. Dahil sa init lang po ng ulo, mainit po ulo namin pareho. Dahil po sa aking pagkakabugbog, nawala na po ako sa aking sarili dahil masakit na po yung nararamdaman ko . Dagdag ni Lieutenant Colonel Manong Do, 2 na sa 4 na biktima ang nakalabas na ng ospital. Nananatili namang ginagamot ang 2 iba pa, kabilang ang isang nasa kritikal na kondisyon. May paalala naman ang Antipolo Police sa mga motorista. Aminin natin na uso ang traffic, uso ang mainit, pero sana sa konting saglit na segundo, wag nating sakripisyo yung buhay ng tao. Yun lang yun. Iwanan muna natin yung pride natin, ego. Ang mahalaga dito is ligtas po tayo lahat makauwi ng ating pong mga tahanan. Ang 8 pulis na nakahuli sa suspect ay binigyan ng medalya ng kagalingan
ng pamunuan ng PNP. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May direktiba na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng nangyaring malakas na lindol sa Myanmar. May mahigpit na apela naman ng Malacanang sa mga lokal na pamahalaan kasunod ng Myanmar earthquake. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Opo, yan po ay ang pinag-utos po ng Pangulo sa ating mga agency na agaran po na tumulong sa ating mga kapitbahay na bansa. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapadala ng agaran tulong sa bansa Myanmar matapos ang malakas na lindol noong Biyernes. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, magpapadala ang pamahalaang Pilipinas sa Myanmar ng Search and Rescue Team, mga personnel mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kasama rin ng ibang nasa pribadong sektor. Imomobilize na po ang mga resources para po agad tayo makatulong sa ating mga karatig bansa. Ito'y manggagaling sa mga ahensya tulad po ng DOH at kasama na rin po dito yung Urban Search and Rescue Team ng Bureau of Fire Protection at ng Armed Forces of the Philippines. Nandito rin po ang MMDA at mula sa Apex Mining Corporation or First Gen Energy Development. So, yan po ay padadala po natin. Ayon kay Yusek Castro, inaasahang aalis bukas ang grupo papunta Myanmar upang tumulong sa mga Pilipino at maging sa mga mamamayan doon na nakararanas ng krisis dahil sa nagdaang kalamidad. Umapela naman ng Malacanang sa mga lokal na pamahalaan na maghigpit sa pagpapatupad ng National Building Code upang maging handa ang Pilipinas sakaling dumating ang The Big One. Idinidemand po natin hanggat maaari po na yung mga building officers nila ay magsagawa po ng mga inspection kung maaari at maging mahigpit din po sila sa pagbibigay ng mga permits sa pagpapagawa ng mga buildings na magiging maaaring hindi ganon katibay. Yan po. Nanawagan rin ng Malacanang sa mamamayan na makipagtulungan sa gobyerno at tumulong sa information dissemination patungkol sa mga paghahanda sakaling makaranas ng malakas na lindol ang bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sang-ayon ang Malacanang na higpitan ng mga Pilipinong lalabas ng bansa upang pumunta sa Myanmar. Ito ay sa gitna ng mga napapaulat na mga nabibiktima ng human trafficking at napapasok sa scum hub sa naturang bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat maging strikto ang immigration sa pagsala sa mga Pilipinong papunta sa Myanmar. Siguro dapat din po natin tignan po yan, maging strikto sa tamang, reasonable yung pag-strict lamang po dahil hindi naman po natin pwedeng i-violate yung freedom of movement ng bawat isa. So kapag po natin nakita at napansin na wala naman silang dapat napuntahan sa Myanmar at maaari sila maging biktima, ay mas maganda pong maimbestigahan muna bago sila umalis. Binatikos ni US President Donald Trump ang mga lider ng Russia at Ukraine kasabay ng pagpapahayag ng kanyang pagkadismaya sa naging takbo ng usapang pangkapayapaan sa dalawang bansa. Ayon kay Trump, may matinding galit ang dalawang lider sa isa't isa, kaya naman posibleng hindi agad matupad ang naging pangako nito. Samantala, ipinahayag din ni Trump ang galit kay Russian President Vladimir Putin matapos itong questionin ang kredibilidad ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky at sinabing dapat palitan ang lider. Dahil dito, kinokonsidera ng US President ang pagpataw ng bagong parusa sa Russia sa pamamagitan ng pagbibigay ng taripa sa mga supply ng langis na nanggagaling sa Russia. Sinisikap ni US President Trump na mapagkasundo ang Russia at Ukraine mula sa kanilang higit 3 taong digmaan na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Patuloy ang panawagan ng iba't ibang humanitarian aid groups para sa financial aid upang tulungan ang Myanmar na nakaranas ng matinding pinsala bunsod ng malakas na lindol. Wala namang tigil ang pagdating ng tulong para sa rescue at relief operations.
Ito ang balita ni RK Llorca. Umaapela ngayon ng agarang tulong ang World Health Organization para sa pagtugon sa mga naapektuhan ng 7.7 magnitude earthquake sa Myanmar at Thailand. Ayon sa UN, tinatayang nasa $8 milyong o katumbas ng 448 milyon pesos ang kakailanganin para tugunan ang life-saving trauma care, pigilan ang outbreak ng mga sakit at ibalik ang kinakailangang health services sa susunod na 30 araw. Binigyang diin naman ng International Federation of the Red Cross and Red Crescent ang lumalawak at dumaraming pangangailangan ng mga taga-Myanmar kada oras. Ayon kay IFRC Asia Pacific Director Alexander Mateo, ang nangyaring lindol ay hindi lamang simpleng sakuna kundi maituturing na isang complex humanitarian crisis. Kahapon, dumating na sa Myanmar ang nasa 137 rescue personnel and experts. Dala rin nila ang ilang supplies gaya ng medical kits, generators, earthquake detectors, and drones. Nangako rin silang magbibigay ng nasa $13.8 million na emergency aid. Nasa 120 rescuers din at supplies ang ipinadala ng Russia sa Yangon. Kasama dito ang isang medical team na may infectious disease experts, resuscitation, traumatology at psychology. 2 Indian C-17 military transport aircraft naman ang nagdala ng field hospital unit at humigit kumulang 120 tauhan upang magtatag ng 60-bed emergency treatment center. Nauna nang sinabi ng India na plano nitong magpadala ng 5 sasakyang panghimpapawid at 4 na barko na may mga relief supply kabilang ang rescue at medical teams. Ang iba pang bansa na nagpadala ng tulong ay ang Malaysia, Vietnam at Bangladesh. RK Llorca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng matinding paggagalit ang International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies o IFRC dahil sa pagkamatay ng 8 medics habang rumuruspende sa Rafah, Gaza. Ayon sa IFRC, pinaputukan ang 9 na miyembro ng ambulance team sa Al-Hashahin noong March 23, ngunit nito lamang linggo, March 30, na-recover ang mga labi matapos na hindi bigyan ng access sa lugar ng 1 linggo. Samantala, nawawala pa rin ang isang officer na kasama sa nasabing ambulansya. Hindi tinukoy kung sino ang nagpaputok, ngunit sinisi ng Hamas ang Israel Defense Forces o IDF na inamin namang ang pagpapaputok sa mga ambulansya matapos itong mapagkamalang sasakyan ng mga terorista. Naghahanda na ang Philippine contingent sa kanilang pagpunta sa bansang Myanmar para tumulong dahil sa naging pinsala ng malakas na lindol doon. Ang grupo ay binubuo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga sundalo na dati na rin naipadala sa mga katulad na disaster response sa ibang bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlade. Kung kumpleto na, magantay lang tayo ng go signal kung kung pagpo-proceed na ba tayo sa Villamor para deploy na tayo kung saan man makakatulong lalo na sa Myanmar. Nakahanda na ang mga kawani ng Philippine Army na ipapadala ng pamahalaan bukas sa Myanmar. Kabilang sila sa 90-member contingent ng Pilipinas sa Myanmar. Ipawang miyembro ng 525th Engineer Combat Battalion ng Philippine Army. Kanina, inabutan pa namin na inihahanda nila ang kanilang mga gamit na dadalhin. Yung mga gamit namin is specialized siya for collapse structure, search and rescue. So meron kami dyan mga hydraulic, cutter, spreader, meron din kami mga dalang rotary rescue para makapag-reach kami sa mga collapse structures para maabot namin yung mga pasyente or yung mga kailangan na iligtas sa loob. Bukod sa Philippine Army, 3 ang kasama mula sa Office of the Civil Defense. 11 mula sa 505th Search and Rescue Group ng Philippine Air Force. 10 miyembro ng Bureau of Fire Protection Special Rescue Unit. 10 rin mula sa Metropolitan Manila Development Authority, 14 sa pribadong sektor at 32 kawani ng Department of Health. Ang iba sa kanila ay dati na ring na-deploy sa Turkey noong 2023 nang tamaan ito ng 7.8 magnitude na lindol.
Bukod sa manpower, mayroon din silang generators at sariling supplies gaya ng pagkain at gamot. Isa sa mga tinitignang problema na posibleng masalunga ay ang lawak ng pinsala. Nakakailanganin muna ang heavy equipment bago makapasok ang mga rescuer. Most probably is yung sa laki ng pinsala na nadulot. Kung hindi kakayanin ng tao, mas mapapatagal or kakailanganin pa ng mga heavy equipment bago makapag-utilize yung mga manual na trabaho ng tao. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Malacanang na tutulungan ng pamahalaang Pilipinas ang mga naarestong Pilipino sa Qatar dahil sa pagsasagawa ng political demonstration noong nakaraang linggo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pababayaan ng gobyerno ang mga Pilipinong naaresto. Sa katunayan, anya, nagpadala agad ang Philippine Embassy sa Qatar ng labor attaché na isang abogado upang tumulong. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Natuloy na kaninang umaga ang dialogo ng Manibela at DOTR sa opisina ng ahensya sa San Juan City. Dito napagpasyahan na bumuo ng isang special committee ang Department of Transportation para muling reviewin ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Ito ang balita ni JP Nunez. Pumirma po ako ng special order ngayong umaga designating a 5-person committee to review. Naglabas ng special order ang Department of Transportation o DOTR ngayong araw. Laman nito ang kautusan para sa pagbuo ng isang komite na tututok sa review ng mga issue sa naging implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Bubuuin ang komite ng 5 opisyal ng DOTR at attached agencies nito. Kabilang ang Undersecretary for Road Transport and Non-Infrastructure, Undersecretary for Road Transport Infrastructure, Assistant Secretary for Road Transport and Non-Infrastructure, Chairperson ng Office of Transportation Cooperatives at Assistant Secretary ng Land Transportation Office o LTO. Inaatasan ni Secretary Dizon ang mga opisyal na magsumite ng kanilang review kaugnay ng PTMP sa susunod na linggo. Kakausapin ng komite ang mga stakeholder kasama ang mga transport organizations at mga financing institutions na nagpautang sa mga kooperatiba. Bagaman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang lead agency sa pagpapatupad ng modernization program, hindi ito isinama ng kalihim sa komite. Paliwanag ni Secretary Dizon, direkta namang nakakausap ng mga grupo ang LTFRB. I think kailangan dito merong fresh perspective, no? Para maintindihan ano ba ang mga problema, maintindihan ang mga pagkukulang, pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi involve ang LTFRB dahil ang committee to ay makikipag-usap sa lahat ng mga stakeholders. Bukod dito, kailangan din anya na bago ang mga magre-review ng PTMP upang hindi maging bias ang magiging desisyon. Kailangan mag-focus tayo sa talagang napakalalim at unbiased review ng modernization program. At magagawa lang natin to kung mga bagong tao at bagong mukha. Nag-agree ako kay Camar Balbuena doon sa perspektibong yon, no? Kaya yun fresh eyes talaga. Kailangan bagong pananaw, bagong pagtingin ng programang to. Panatag naman ang transport group na Manibela sa naging desisyon ni Secretary Dizon. Yung memo na binabati ng ating secretary, at least wala na yung mga luma, wala na yung mga sinungaling. Bagong set na ng mga technical working group ang kakaharapin natin at makakausap.
Masaya tayo na napakinggan tayo at natanggal doon sa pagbalangkas at pakikinig sa atin yung mga taong sinungaling sa bayan, sinungaling sa Pangulo. Mula sa komiteng binuo, umaasa ang Manibela na muling papayagan ang pagre-renew ng prangkisa o mapapalawig ng 2 taon ang provisional authority ng mga tradisyonal na jeep na hindi pumasok sa franchise consolidation. Ayon kay Mar Valbuena, maaari niyang magsilbing batayan ang magiging review ng komite kapag nagrekomenda ng mga pagbabago si Secretary Dizon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na siya ring nag-anunsyo ng pagtatapos ng consolidation noong nakaraang taon. Sa tingin ko, Pangulo din ang magdidesisyon kung tayo ay i-extend o hindi. At hindi lamang si Secretary Vince Dizon dahil nga yung pronouncement ng DOTR na sinang-ayunan ng ating Pangulo noon, paano nga naman nila ito babawiin ng walang dahilan? JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Opisyal nang nanumpa sa kanyang pwesto ang nagbabalik na MRT3 General Manager na si Michael Kapati. Ngayong araw, pinangunahan ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang kanyang oath-taking. Si GM Kapati ay dati na ring naging General Manager ng MRT3 noong 2022 matapos niyang magsilbi bilang Director for Operations ng Railway simula 2017. Inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagkakatalaga kay Kapati noong March 26. March 18, 2025 nang alisin ni Secretary Dizon ang dating General Manager ng MRT3 na si Engineer Oscar Bongon bunsod ng insidente sa nasirang escalator sa Shaw Boulevard Station. Ipatutupad na simula sa Miyerkules, April 2, ang dagdag singil sa pamasahe sa Light Rail Transit o LRT Line 1. Ilan sa mga commuter ang umaangal sa dagdag singil dahil wala naman anilang improvement sa serbisyo ng naturang linya ng tren. Ayon naman sa Malacanang, hindi na ito mapipigilan pa. Ito ang balita ni Benedict Samson, live. Magandang gabi, Benedict. Bakit daw hindi na mapipigilan pa ang dagdag singil sa LRT1? Magandang gabi, June. Ayon kay Undersecretary Claire Castro ay nasa kontrata na nga itong ipinatupad na dagdag singil sa LRT Line 1 kaya hindi na ito mapipigilan at kailangan nga sumunod dito ng gobyerno. 5 hanggang 6 na beses kada linggo kung sumakay sa LRT Line 1 ang estudyante na si Jamin Mendiola mula Monumento papasok sa kanyang paaralan sa Maynila. Kaya panibagong pagtitipid na naman ang gagawin niya dahil simula sa April 2, ipatutupad na ng Light Rail Manila Corporation ang hanggang 10 pisong dagdag singil sa LRT1. Feeling ko po, masyado na po akong kakapusin bilang estudyante. Mamamasaya po ako. Wala naman po akong source of income and umasa lang po ako sa bigay po sa akin na baon. And hindi naman po nag-i-improve yung LRT para magtaas po sila ng singil. Sa mga stored value ticket, 16 pesos na ang minimum at 52 pesos naman ang maximum na singil sa pamasahe. Habang ang mga single journey ticket ay 20 pesos ang minimum at 55 pesos naman ang maximum na singil sa pamasahe. Ayon kay LRMC President and CEO Enrico Benipayo, kinakailangan nila na patuloy na investment para sa maintenance, upgrade at expansion. Para sa ilang commuter, hindi naman anilang masama na magtaas ng singil pero dapat kung marami pa pong bagon kasi kapag uuwi po ako, mga bandang uwian na, kasabay ko maraming tao. Siksikan sobra yung bagon, mga 3 bagon pa lagpas ko bago ako makasakay. Tapos sa pangatlong bagon na yun, sobrang siksikan pa rin yung mga tao. Kaya mahirap din sumakay. Basta maganda lang ang ano nila.
Yung ayusin naman yung hindi lang nasisira. Palagi kasing sira dati, di ba San? Ayon sa Malacanang, hindi na mapipigilan pa ang pagtataas ng pasahe sa LRT1 dahil nakasaad ito sa kontrata at dapat na tumapad dito ang gobyerno. Kundi po ako nagkakamali, nabanggit po ito na matagal na po dapat nagtaas ng presyo pero hino-hold po ito para po sa ating mga commuters. Pero tignan din po natin ang sitwasyon kapag kasama po kasi ito sa kontrata at hindi po itinupad or natupad ng gobyerno, mas magkakaroon po ng malaking problema ang ating mga commuters. Yun ayon nga sa LRMC ay ito yung kung ito ay mapapatupad na sa April 2 ay pangalawang beses pa lamang ang nila ito na sila ay nagdagdag sigil. Kaalinsabay naman ng mga bagong train set at ng nagagamit ng Phase 1 ng LRT Cavite Extension. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Hindi pa rin nakikita ang 4 na overseas Filipino workers na napaulat na nawawala matapos ang malakas na lindol sa Myanmar noong Biyernes, March 28. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa 150 iba pang Pinoy ang pinakaapektado ng kalamidad. Inihayag naman ng ahensya na magpapadala sa naturang bansa ng mga grupo ng mga Pilipinong doktor, rescuer at eksperto sa lindol. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, kinumpirma ba ng DFA kung saan posibleng naroon ang mga nawawalang OFW dyan sa Myanmar? Monica, posibleng maaring or pinangangambahang maaring nakasama dun sa gumuhong gusali, partikular na sa isang condominium, itong 4 na Pilipinong napaulat ngang nawawala matapos ang malakas na lindol sa Myanmar. Ito ang inihayag ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega sa gitna ng paghahanap sa mga naapektuhan, lalo pa yung mga nawawalang individual matapos nga itong naturang kalamidad. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang mga naapektuhang Pilipino sa Myanmar ay nasa syudad ng Mandalay, ang matinding napinsalang lugar malapit sa epicenter ng 7.7 magnitude earthquake. Tinatayang nasa 150 ang mga Pinoy sa bansa na ipinalalagay ng DFA na lahat ay naapektuhan ng lindol. Habang sa Thailand naman ay walang napaulat na mga Pilipinong nawawala o nasugatan. I think technically, di ba sinabi ko 151 ang Filipino sa Myanmar? I would say all of them are affected because that's the worst damaged place. Wala pa silang sinasabi na wala na silang bahay, wala na silang trabaho. But we consider that they're all affected. May 4 na nawawala o unaccounted for. Maaring meron pa, hindi lang namin alam. Mula kahapon, patuloy na nakikipag-ugnayan ng embahada upang alamin ang kalagayan at tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayan. Kasalukuyan silang nagsasagawa ng welfare checks, lalo na sa mga nasa Mandalay at iba pang apektadong lugar upang masuri ang kanilang kalagayan at matukoy ang anumang agarang pangangailangan. Nakikipagtulungan ang embahada ng Pilipinas sa mga ahensya ng pamahalaan upang pagtibayin ang mga hakbang at suporta para sa ating mga apektadong kababayan. Maaring makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa Myanmar sa pamamagitan ng pagtawag sa national hotline number nito na +95 998 521 0991. Habang sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA naman ay maaring makipag-ugnayan sa 1348 o sa DFA Facebook page na Overseas Filipino Help. Ayon kay Yusek De Vega, may nakaantabay na pondo para naman sa mga mangangailangan ng tulong. So far walang kumukontak sa amin right now, no? Although merong mga kamag-anak ng 4, niyaya namin kayo pumunta sa amin para tingnan natin anong klaseng assistance bibigyan namin habang hindi pa nahanap yung mga mahal nyo sa buhay.
Bukod dito, sinabi ng DFA na nakatutok ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga contingent o grupo ng mga eksperto na makikibahagi sa mga isinasagawang rescue operation sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Ito ay bilang tugon sa paghingi ng saklolo ng gobyerno ng Myanmar sa mga kalapit na bansa nito. We will send a humanitarian contingent, mga doktor, mga experts sa earthquake, no? Yung recovery of survivors, ganyan. Same team na pumunta ng Turkey noon. So, we hope for the best. They should be there in the next day or two. Nilinaw naman ni De Vega na pupunta ang mga Filipino contingent sa Myanmar hindi lang para sagipin ang mga Pilipino doon, kundi ang sino mang mangangailangan ng kanilang tulong. Monica, sa kasalukuyan ay sinabi din ng DFA na wala pang Pilipino sa Myanmar o Thailand ang umihiling ng repatriation o pagbabalik sa kanila sa Pilipinas. Kadalasan anila sa mga lindol o anumang natural disaster maging sa mga gyera ay matagal pa bago sila makatanggap ng ganitong klaseng request. Gayunman tiniyak ng ahensya na handa silang tumugon dito. Bagaman kailangan anyang dalhin muna sa Bangkok, Thailand ang mga magre-request ng repatriation dahil sa pinsalang tinamo ng palipara naman sa Myanmar. Yan ang latest. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. live mula sa Pasay City. Sisimulang i-deploy o ipadala ng Commission on Elections o COMELEC ang mga balota sa iba't ibang rehiyon o lugar sa bansa sa April 20. Pinapayagan naman ng COMELEC na buksan ng Treasurer's Office ang packaging ng balota kapag dumating sa kanila upang matiyak na ito ang tamang balota na naipadala sa isang partikular na lugar. Ito ang balita ni Dante Amento. At all costs, lahat ng balota at lahat ng makina ay dumating on or before May 5. Higit isang buwan bago ang halalan sa May 12, binuksan at ipinakita sa media ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang warehouse sa Santa Rosa, Laguna kung saan nakalagak ang mga opisyal na balotang gagamitin sa darating na eleksyon. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, ang mga balotang ito ay handa na upang ipadala sa iba't ibang rehiyon o lugar sa buong bansa. Sisimulan ng COMELEC ang deployment ng official ballot sa April 20 at tatagal hanggang sa unang linggo ng Mayo. Uunahin ng komisyon ang mga malalayong lugar tulad sa Mindanao at ang pinakahuli na padadalhan ng balota ay ang National Capital Region. Una po ang Bangsamoro, ang Caraga at siyempre yung Batanes, yan po lagi ay una sapagkat yan po yung pinakamalalayo na lugar. Lahat ng mahigit 68 milyon na balota ay kailangang ma-deliver sa tamang panahon dahil magkakaroon pa ng Final Testing and Sealing o FTS sa natitirang isang linggo bago ang eleksyon. Dito susubukan sa huling pagkakataon ang mga makina gamit ang mga totoong balota at butante. At may mga watchers din po na naandun para tingnan yung makina ba gumagana ng maayos at nakakapagbilang ba ng tama, yung election returns ba na ipuproduce niya ay tama at yung bang mismong yung bang mga storing device nakakapag-store ng tama. Ang packaging ng mga balota ay waterproof. Samantala, pumayag ang COMELEC and Bank na buksan ng Treasurer's Office sa mga bayan o lungsod ang balota pagdating sa kanila. Sisilipin lamang kung ang balota na dumating ay ang tamang balota para sa isang partikular na lugar. Paliwanag pa ni Garcia, ito ay para maiwasan ang nangyari sa mga nakaraang eleksyon na mali ang balota na na-deliver. May silipan dito para malaman kung talagang yan ay para sa kanilang municipality. Dati kasi hindi pinapayagan natingnan. Kaya dati nagkakaroon ng problema dahil minsan na ipadala sa munisipyo hindi pala intended doon. Uunahin ng COMELEC na i-deliver ang automated counting machines o ACM sa unang linggo ng Abril. Pero hindi ito dadalhin sa Treasurer's Office kundi sa mga lokal na tanggapan ng COMELEC. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng isailalim sa COMELEC control ang lalawigan ng Abra. Ito ay dahil sa umunoy sunod-sunod na insidente ng karahasan dahil sa halalan ngayong 2025. Ito ang balita ni Grace Doctolero, live. Magandang gabi, Grace. Maliban sa Abra, mayroon bang definidong lugar
nababantayan ng COMELEC sa Cordillera kabilang sa election areas of concern. At kung meron man, ano-anong lugar yon, Grace? Yes, June, magandang hapon. Kabilang nga sa binabantayan ay ilang bayan dito sa Kalinga Province at 3 naman na bayan sa Abra. Kabilang na dito ang bayan ng Bangged, kabisera ng Abra, ang bayan ng Pilar at ang Bukay. Sa mga nagdaang linggo, nakapagtala ang Commission on Elections o COMELEC ng ilang insidente ng ambush at pagbabato ng granada sa ilang bahay at sasakyan ng mga tumatakbong politiko. Ito ang pahayag ni COMELEC Commissioner George Garcia. Nagbabala ang ahensya, hindi sila magdadalawang isip na isa sa ilalim muli sa COMELEC control ang lugar. Lagi na lang yan. Konting-konti na lang yan sa Abra na yan. At don't test the patience of the Commission as far as this province is concerned. We place Abra under COMELEC control in 2022. We place Abra under COMELEC control in the barangay and SK elections. We will not hesitate to place Abra under COMELEC control once again kung ganyang matatakot ang mga mamamayan at may mga buhay na nasasakripisyo. Noong 2022 at 2023 barangay elections, may lugar sa Abra na isinailalim sa COMELEC control dahil na rin sa insidente ng mga karahasan. You're talking about peace and order, especially sa province ng Abra. So far, manageable pa naman kahit may mga cases tayo ng violence. Although, yung kasi mga series of cases, yung mga violence natin sa probinsya is under investigation pa rin ng PNP if it is election related or hindi. Sa buwan ng Abril, magkakaroon muli ng joint meeting ang PNP at COMELEC para sa reassessment sa rehiyon. Dito malalaman kung may pagbabago na mangyayari hinggil sa estado ng mga election areas of concern. Kabilang sa mga bayan na mahigpit na binabantayan ngayon ng pulisya at COMELEC Cordillera ay ang Bangged na siyang kabisera ng Abra, Pilar at Bukay. Like currently, yung binabantayan nating 3 orange na munisipyo sa Abra, titingnan natin kung madadagdagan ba yan o mababawasan o may mga bagong categories tayo na mapasok. Ayon kay Attorney Torres, sa ngayon ay tinatapos na lamang ang training ng mga electoral boards maging ang mga PNP members na magsaserve bilang Special Electoral Board. Sinabi pa ni Torres, sa nakalipas na 5 buwan may 5 insidente ng karahasan sa probinsya ang patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad at bilang paghahanda kung sakaling may mga mag-withdraw bilang electoral board sa lalawigan, mayroong 180 PNP personnel na kasalukuyang nagsasanay para sa halalan sakaling marami ang mga public school teachers na mag-withdraw bilang electoral board. So kinailangan nating mag-field ng mga PNP personnel. So ngayon, sisiguraduhin natin na in case meron mag-back out, may sufficient number tayo na PNP personnel na pwede nating gawing members ng electoral boards. June sa buwan ng Abril ay magsasanay din ang members ng Board of Canvassers, kabilang na dito ang mga fiscals at city treasurers. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Grace Dr. Lero. Mahirap na pigilan ang pamamahagi ng ayuda lalo na sa mga higit na nangangailangan. Ito ang sagot ng Malacanang sa tanong kung maaaring ipagpaliban muna ang pamamahagi ng financial aid sa ilalim ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP dahil nagagamit umano ito sa election campaign. Ayon sa Malacanang, mas marami ang magrereklamo sakaling ipatigil ng pamahalaan ang pamamahagi ng naturang ayuda. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng administrasyon. At mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Natapos na ang 2 karagdagang lane sa pagpapalawak ng Andaya Highway sa Camarines Sur. Samantala, naitala ang pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa ilang araw na pag-ulan dulot ng easterlies. Ito ang balita ni Jerry Galicia.
sa Camarines Sur na kumpleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang nasa mahigit 1 kilometrong kalsada sa kahaba ng National Road sa Del Gallego, Camarines Sur. Kaya ang dating 2 lane ngayon ay 4 na. Inaasa magbibigay ito ng kaluwagan sa nararanasang mabigat na daloy ng trapiko ng mga biyahero, lalo na kapag may sama ng panahon sa Bicol Region. At sa Mindanao, nagdulot ng pagguho ng lupa sa National Highway malapit sa crossing Luhib ng Barangay Talisay sa Lake Cebu, South Cotabato ang walang tigil na pag-ulan na naranasan sa naturang lugar dahil sa easterlies. Kabilang sa maapektado ng landslide ang kawayan ng bahagi ng kalsada na bahagyan nagdulot ng pagkaabala sa trapiko sa mga motorista. Pag-apaw ng tubig at baha naman ang naging resulta ng walang tigil na pag-ulan sa Alabel, Sarangani nitong mga nakaraang araw. Hindi madaanan ng anumang sasakyan ang kalsada ng La Alabel, Sarangani Province Alsi patungong Barangay Ladola. Isang rescue operation naman ang ginawa ng local government unit ng GLAN sa mga residenteng sakop ng Riverside, Barangay Poblacion, GLAN, Sarangani Province. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang mainit na aksyon sa ikatlong season ng UNTV Volleyball League, kung saan bawat koponan kani-kaniyang pakitang gilas upang makuha ang panalo. Ito ang balita ni Jen Neresina. Victory matapos patunayan ng BFP Lady Firefighters ang kanilang lakas laban sa NCMH Wellness Warriors. Ito na ang kanilang 6th consecutive win ngayong season, kung saan natapos ang game sa score na 23-25, 22-25 at 21-25. Back to basic lang po talaga kami dito kasi nung last time talagang hirap kami sa receive, talagang yun yung pinagpukusan namin ngayon para talaga magkaroon kami ng palo, yung receive talaga. Tinanghal na player of the game ang import middle hitter ng team na si Shaira Jane Romo na may 3 attack points and 1 block. Para naman sa Wellness Warriors, sinabi ni Coach Arnaldo Dino bilang paghahanda sa susunod na games, magfo-focus sila sa pagpapalakas ng endurance, service at reception ng players. Yung receiving pa rin. So, siyempre, malaking factor yon. Service at saka receive. Wala kang receive, hindi ka naman makakapalo. So, ito yung focus namin. Sabi nga sa kanila, focus namin on the next practices, yung service, receiving, and then pati na yung endurance, babalikan ko yung endurance namin. Although medyo alam mo na, may mga edad na ito. Yun ang focus. Endurance, tapos yung correction of some of the techniques from the service and then receiving. Sabas. And Sabas was good defense by Barrientos. Costa got it. Sa ikalawang game kahapon, mabilis ding tinapos ng Comelec Suffragettes ang match laban sa DFA Emissaries. Nanguna sa scoring ang import outside hitter na si Abigail Noval na nag-ambag ng 10 points, kaya naipanalo nila ang laban sa score na 13-25, 15-25 at 16-25. Ayon kay Coach Jeric Rodmar Ortega, kanilang pinag-aralan ang laro ng kanilang kalaban at nag-stick sa game plan ang team, kaya nila nakuha ang panalo. Pinanood lang din naman namin yung game nila, kung ano yung tendencies ng atake nila, kung yung defense pattern nila, as well as syempre yung service patterns nila, receiving patterns nila. So ayun, stick lang kami sa game plan kaya nakakuha namin yung win. Samantala ayon kay Coach Jose Marie Reyes, patuloy na magpapalakas ang Emissaries sa hangaring makakuha muli ng panalo this season. Magpe-prepare pa rin kami for sa sarili namin, yung mga errors, then basic training. Ayaw namin mag-advance kasi kapag nag-advance kami, yung mga players ko pa rin malilito. So more basic kami.
game naman, umabot sa 4 na set ang laban ng PNP Lady Patrollers at PhilHealth Consulta Health Insurers. Nakuha ng PhilHealth Consulta ang unang set sa score na 25-19. Ngunit pagdating ng ikalawa hanggang ika-4 na set, hindi na pumayag ang Lady Patrollers at bumawi agad sa Health Insurers. Nakuha ng PNP ang second set sa score na 15-25. Dumikit ang scores ng dalawang team pagdating ng third at fourth set. Ngunit nanaig ang Lady Patrollers at tinapos na ang game sa score na 21-25 at 22-25. Player of the game ang import outside hitter na si Jalimay Villanueva na gumawa ng 17 attack points at 2 service aces. Ayon kay Coach Rod Pinalba, tinarget nilang makabalik sa momentum matapos ang first set loss. Pinatay namin muna yung momentum, saka kami paikot ng tao para mapunta sa amin yung momentum. Saka yung confident nila bumalik nung lumamang na kami. Hindi man nakuha ng PhilHealth Consulta ang panalo, sinabi ni Coach Anthony Carl Espino na ipagpapatuloy nila ang pagbuo ng chemistry ng players sa court para sa kanilang mga susunod pang laro. Wala sa focus yung players nung sa depensa, medyo nagkakalituan pa rin kami. Kasi hindi pa naman totally talaga yung rhythm nila tsaka yung sa loob hindi pa ganun kabuo. And ang gagawin namin preparation, tuloy pa rin yung tuloy pa rin yung practice tsaka yung pagbuo namin sa kanila bilang team, as a team para magkabasa ng tiro sa loob. Sa defense pa rin kami medyo nag-a-adjust. Abangan ang susunod na match schedule sa darating na Miyerkules, April 2, live pa rin mula sa Paco Arena, kung saan maghaharap sa Game 1 ang DFA Emissaries laban sa AFP Lady Gunner. NCMH Wellness Warriors kontra PhilHealth Consulta Health Insurers sa Game 2. At Comelec Suffragettes laban sa NHA Home Masters sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muli pinatunayan ng UNTV ang kredibilidad sa pagbibigay impormasyon sa larangan ng pagbabalita at positibong mga content sa morning show. Ginawaran ng Certified Netizens Choice Award ang UNTV News and Rescue at Good Morning Kuya sa Netizens Choice Awarding kamakailan. Ito ang balita ni Mia Alonso. And now the Netizens Choice for Sensible News and Public Service TV program goes to UNTV News and Rescue. Inspiring morning show. And this goes to Good Morning Kuya! Sa nakalipas na mga taon, maging hanggang sa kasalukuyan, patuloy na tinatangkilik ng mga manonood ang UNTV News and Rescue sa paglalahad ng mga napapanahon at makabuluhang balita. Ang mga news program gaya ng Ito ang Balita Primetime, C-News sa tanghali, Hataw Balita ngayon sa umaga, at Ito ang Balita Weekend ay patuloy na nakapagtatala ng mataas na viewership. Maging ang programang Good Morning Kuya ay patuloy din na sumasahimpapawid upang magbigay hindi lamang ng napapanahong balita kundi maghatid din ng positive vibes at motivational contents. Bukod pa ito sa prioridad na serbisyo publiko sa kapwa. Mga kwento ng tagumpay, pagsusumikap at personal na pag-unlad na nakabase sa aral ng Diyos na nasa Biblia. Kaya naman kamakailan lang ay ginawaran ang UNTV News and Rescue ng Certified Netizen Choice Award for Sensible News and Public Service. Habang ang programang Good Morning Kuya ay tumanggap naman ng Certified Netizen Choice Award bilang Most Inspiring Morning Show.
The Netizens' Choice Awards exists to recognize and to honor the extraordinary talent, content, and individuals who have sparked conversations, changed perspective, and inspired millions through their online presence. Una po sa lahat ay kami po yung nagpapasalamat sa Diyos sa recognition na ito. Ang nakasulat po dito ay Sensible News and Public Service Program. Sensible, ibig sabihin po nito, tinatanggap po ng netizens na ang aming po mga programa, ang aming po mga pagbabalita at ginagawa sa UNTV ay in accordance with wisdom and prudence. Kaya po makakaasa po kayo sa tulong po at awa ng Diyos ay pagpapatuloy po namin ang aming pagiging icon ng unbiased reporting at genuine public service. To God be the glory. We are grateful for this recognition from Netizens' Choice Awards 2025. But again, maraming salamat po kasi this will fuel our burning passion to create interesting programs, informative programs, and of course, public service. Ang mga parangal na ito ay patunay lamang na ang mga istoryang inihahatid ng UNTV ay pumupukaw sa atensyon ng madla at nag-uudyok ng malayang talakayan ng mamamayan na pinag-uusapan maging sa social media platform. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hello po. Ang ganda po ng lugar, no? Para ka nasa isang fairy tale. Pero alam nyo ba, gawa lang po ng tao yan. Alamin natin kung bakit. Ito ang Bohol Man-Made Forest, isang 2 kilometrong mahogany forest na itinanim noong 1960s bilang bahagi ng reforestation program ng gobyerno. Napaka-perpekto ng pagkakatubo ng mga puno, pantay-pantay ang taas at sanga, kaya nagmukhang natural tunnel ang daan. Alam mo ba, walang halos ibang halaman o hayop sa ilalim ng forest na ito dahil ang mahogany ay non-native species. Hindi ito kaagad tinatanggap ng local wildlife. Sa kapal ng dahon, halos hindi tumatagos ang araw, kaya kahit tanghaling tapat, presko at malamig dito. May epekto ito sa microclimate. Ang kapal ng punong mahogany ay nagbabago ng temperatura sa lugar, kaya mas malamig dito kaysa sa nakapaligid na lugar. Dahil sa kakaibang ganda nito, isa na ito sa pinaka-Instagrammable spot sa Bohol. Pero ingat sa pagtigil sa daan para magpicture. Dati, planong gawing mas malawak ang reforestation dito, pero natigil dahil sa pag-aaral ng mas mabuting gumamit ng native tree species. Mula sa isang simpleng proyekto noon, isa na siyang iconic na destinasyon. Isang patunay na kung nasira man ng kalikasan, kaya pa rin natin itong ibalik. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Yan, sabi ni Derek. Ay salamat po sa Diyos sa ating po mga kausi sa pagsuporta sa atin ditong nakalipas na awarding ng Netizens Choice Award sa pagiging sensible news program at public service po ng UNTV. Utang natin yan sa ating mga kausi. Unang-una sa Diyos, siyempre. Oo. Maraming salamat po. At sa Netizens Choice Award din, maraming salamat no, for giving us this song. I-congrats natin yung ating mga EP. Oo, at nagpapakahit at sa Joanne. No, si Joanne, no, si Adet. Si Adet, no? Wala nang iba. Wala na kasing YN, no? Wala nang YN News. Ibig sabihin na itong ating mga kasama rin talaga nagtatrabaho sila ng hardworking sila, ibig sabihin. Kaya kami po ay nag-ano sa inyo. Pinupush pa namin kayo. Pero alam mo, Monica, yung seniors natin, congratulate din natin kasi alam mo, itong March lang na buwan na ito, meron silang 3 episodes nag 1 million. Ngayong buwan ng Marso pa lang. Tapos talagang consistent,
matataas talaga ang views. Even itong balita, nag-improve ng malaki. Nag-triple ang viewership. Last Monday lang, nag-800,000 views tayo yung ating in-upload. Plus, thinking natin na parang ay prime time to. Ang daming, hindi naman kompetisyon. Ang daming pagpipilian ng mga tao. Pero ganun yung pagtangkilik ng ating pong mga kausi. Ganun din po yung Hato Balita sa umaga na record yun. 2 million views itong isang episode ng March, ng buwan ng March. Parang wala pa ako nakitang ganun na news ka sa Pilipinas eh. Ang galing parang naman. Nakakatuwa. Maraming salamat po sa inyo At saka siguro nakikita lang kasi ng mga tao, the face, like in our case, so tayo lang yung madalas nakikita nila. But totoo po yun, it takes a village. Kaya we also recognize yung mga tao behind the cam. Maraming salamat sa inyong walang pagod. Tama ba yun? Walang ano ba yung tamang term for that? Kailangan. Walang humpay. Walang humpay. Hindi nagmamaliw. Oo. Ng pagtatrabaho. Ayan. And we promise na ipagpapatuloy natin. At hindi lang yung mga newscast natin, pati yung mga reporters natin, yung mga report nila. At nagugulat nga ako talagang, wow ganito ka, 1 million, 1 point something, grabe na to kako. Ibang klase siya ngayon. Iba yung pagtanggap ng mga kausi natin talaga, yung ating pong mga sumusubaybay sa online. Ibang klase. Marami. Pero bago tayo pumunta at mag-shoutout sa mga kausi natin, naalala ko lang, malapit na June, no? Kailan ba? Bukas, April 1 ba bukas? Bukas, April holiday. 1. Hindi ba simula na ng EDSA rehabilitation? Bukas ba? I-announce pa yata. Basta this April, no? Oo, malapit na. So, naghahanda na rin tayo. Dahil buwan po ang aabutin nito. Correct. At hindi po biro yung magiging epekto nito. Sabi nga ni Secretary. DOTR Secretary natin na hindi ito bastang minor repair lamang. This is a major construction. Kaya maganda na po tayo this month. Kaya dapat maganda yung pagkakaplano talaga. Kasi magbabaon ka ng pasensya, pero dapat yung kanilang paggawa, katutumbasan talaga natin ng pasensya yan. Dapat talagang on the dot, on time din yung paggawa na yan. Hige, ito na po yung ating mga kausin. Naiinip na po yata itong ating mga kausing araw po ng Lunes. Katulad po ni Jewel Manares, salamat po at shoutout po sa inyo kay Mark Dan Samiling at Jenny Viloria. Maraming salamat din kina Wendy Grace Olay, Jeramil Barlaan, at Lilia Soriano. At syempre sa mga hindi natin na shout out, maraming salamat. Ito kasi mga bago lang yun na mga pangalan. Pero marami tayong suki na palagi nagko-komento. Nababasa po namin yan at maraming salamat po sa inyo. Mga kasambahay, kung may mga istorya pa po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 18:8 na nagsasabi, ang mga salita ng mga mapaghatid dumapit ay parang mga masarap na subok at nagsisibaba sa pinakaloob ng tiyan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.